Praise the Lord! Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Okay? Ang ating topic ngayon ay we are called to pray and praise God. From book of James chapter 5 verse 13 to 18. Let's read our scripture ng Magandang Balita Biblia. Verse 13. Nahirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Verse 14. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Verse 15. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Verse 16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Verse 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this privilege once again na kami ay makapagbulay-bulay ng iyong salita. Pagpalain mong bawat viewers, pagpalain niyo po ako, Panginoon, as I share your words. Nawa, Panginoon, maging pagpapala ito sa lahat ng manonood, makikinig. I declare victorious preaching in Jesus' mighty name. Amen. Muli po ang ating topic, we are called to pray and praise God. Okay, ano ang dapat gawin in good times and even in bad times, kapatid? May 3 sitwasyon na binanggit ni Apostol Santiago na sumasaklaw sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay po natin. Sabi doon sa verse 13, okay, is anyone among you in trouble? He should pray. Is any happy? He should sing psalms. Verse 14, is anyone among you sick? He shall call for the elders of the church, and they should pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Hallelujah. Ngayon po ang ating bibigyang pansin ang mga advices on how to respond to a call to pray and sing praises to God. Hallelujah. Mga payo po kung paano tumugon sa isang panawagan na manalangin at umawit ng mga papuri sa Panginoon. Una po nating makikita sa ating scriptures ay pray and praise God in times of trouble. Sabi dun sa verse 13, nahirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Okay? Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo. Verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Verse 16, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Verse 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. So kung atin pong papansinin ang bawat talata na atin pong binasa, ay nababanggit po ang panalangin. Prayer. So malaking impact sa pagiging Kristiyano natin ang manalangin, kapatid. Prayer is our weapons in times of troubles, in times of sickness, diseases. Kaya sinasabi ni Apostle James that when you are in great trouble, pray. For what we should pray. Para saan, kung ano ang dapat nating ipag-pray. Okay? Para makaalis, makalaya sa anumang kahirapan na dinaranas ng isang tao. Sabi ni Apostol Pablo, sa kabila na mayroon siyang kapansanan, okay, 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9, 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito
Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Pray for strength to endure the sufferings that you are experiencing. Ano man yung mga challenges na yan, kapatid, God's promises to help us to endure it. Sabi din ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Korinto, chapter 10, verse 13, tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So in times of great trouble, in times of hardships, pray, kapatid. For it is a wonderful privilege to pray and a great source of comfort when we are afflicted. So kung ating pong titignan sa Acts chapter 12, kay nakaranas ng matinding persecutions ang dalawang disciple ng Panginoon. Kay si Santiago na kapatid ni Juan ay pinatay ni Haring Herodes. Siya ay pinapugutan ng ulo sa pamamagitan ng tabak. While si Pedro na kasama niya ay ipinadakip at ipinakulong. Nakagapo siya ng 2 tanikal at pinabantayang maigi para hindi makatakas. Pero ang buong iglesia, kapatid, ay nanalangin para sa kanya. At nung gabing iyon na natutulog si Pedro, Acts chapter 12 verse 7, walang ano-ano ay lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. So makikita natin dito yung kapangyarihan na ginagawa ng panalangin. Lalo na po kapag ito ay united prayer, unity prayer. Lagi mong tatandaan, kapatid, pray and praise is our powerful weapons in times of battles. Okay, pray and praise is our powerful response in times of troubles. So, there is power in prayer, kapatid. Pangalawang payo kung paano tumugon sa isang panawagan na manalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos. Pray and praise God in times of great joy. James chapter 5 verse 13b, nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. As God's children, it is good and great to sing praises when you are happy. Okay, huwag nating kalimutan kapag tayo ay pinagpala, pinagtagumpay ng Panginoon sa lahat ng larangan sa buhay natin, we should be thankful. We should be grateful. It is good na laging tayo ay mapagpasalamat sa ating Panginoon. Baka minsan, puros pagsasaya na lang, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Apostle James suggests a state of mind free from trouble. Okay? At ang opposite naman dito ay yung affliction. Sinabi ni Haring Solomon, a cheerful heart is a good medicine. Proverbs chapter 17 verse 22. Sa Tagalog, ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakakabuti sa katawan. We consider the attitude of David, a man after God's own heart. Okay? The sweet singer of Israel, si David. Awit, chapter 92, verse 1 and 2, kastaas-taas ang Diyos na Panginoon namin, napakabuting magpasalamat at umawit ng papuri sa inyo. Nakalulugod na ipahayag ang inyong pag-ibig at katapatan araw at gabi. Sinabi pa sa aklat ng mga awit, chapter 96, verse 1 and 2, purihin natin si Yahweh. Awitan lang bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh. Ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginagawa niyang pagliligtas ay babanggitin. Hallelujah. Ang sabi din ng Psalms chapter 149 verse 1, purihin si Yahweh o si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. So, ang pag-awit ng mga papuri ay may kapangyarihang pagandahin ang iyong sitwasyon. Kung maganda na,
mas pagagandahin pa yan ng Diyos. Amen? Kung pinagpala ka ng Diyos, mas pagpapalain ka pa niya. Amen? Hallelujah. Dapat kang mapuspos ng Espiritu Santo, kapatid. Sabi ng Efeso chapter 5 verse 19, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Sinasabi din ng Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Tularan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah! Ating isasaysay ang kabutihan ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon araw-araw. Amen? Hallelujah! Sapagkat ang Diyos ay hindi nang iiwan. Tama po? Bakit may mga Kristiyano na hindi umaawit ng mga papuri ng mas madalas, ng mas taimtim? Hindi pa ba sapat ang ginagawa ng Diyos sa iyo, kapatid, sa ating buhay upang ma-motivate, ma-inspire, ma-encourage, na purihin siya, na sambahin siya, na kung minsan mas marami pang reklamo kaysa magpasalamat? Anong excuse ang maaari mong idahilan, kapatid, upang hindi purihin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, kabutihan, at katapatan? Tandaan po natin, kung mayroon po tayong ganitong attitude, ito'y pagpapakita ng ungratefulness, ingratitude. Okay? God commanded us to worship Him, to praise Him. Amen po ba? Hallelujah! Kailan ka sasamba, kapatid? Kailan ka magpupuri? Kapag mahina ka na, wala nang lakas tumayo, pumalakpak? Kailan mo pa ibibigay ang puso mo sa Panginoon? Kailan mo pa isusuko, ibibigay ang buhay mo sa Panginoon? Kailan pa, kapatid? It's not about the music. It's not about the sound. It's not about the attendance sa pagdalo natin sa mga prayer meeting, sa mga simbahan. It's all about Jesus. It's all about your heart, kapatid. Alam po ninyo, dinescribe ni Juan ang aklat ng Revelation o pahayag bilang isang lugar kung saan ang pag-awit ng mga papuri sa Diyos at kay Kristo ay isang patuloy na aktibidad. Okay? So it means, dapat habang nandito pa tayo sa lupa, i-practice na natin na tayo ay magpuri, sumamba sa Panginoon. Hallelujah! Ang magpuri at sumamba sa Diyos ay hindi ka plastikan, hindi kakornihan iyan, kapatid. Hindi yan pakitang tao, kundi pagpapakita natin ng ating paggalang at pagkilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha sa atin. At lagi mo itong tatandaan, kapatid, ito ay isang banal na gawain, ang magpuri at sumamba sa Panginoon. Bigyang pagpapahalaga ang umawit na mga papuri sa Diyos. Ito ay kalooban ng Diyos. Dito natin napapakilos ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Tama po ba? Hallelujah! Kaya nung sa Acts chapter 16, nung ikinulong sila Apostol Pablo at Silas, sa kalagitnaan ng gabi, sila ay umaawit ng mga himno, ng mga papuri sa Panginoon. Because of God's power, lahat ng nasa bilangguan ay nakalag ang kanilang mga tanikala. Dahil yan sa kanilang pagpupuri, pag-awit at pananalangin, kapatid. Sila King Jehoshaphat, they sing praises to God. Habang sila ay sasalakayin ng 3 hukbo, okay, nagtalaga siya ng mga awit sa harapan. Silang lahat ay iniligtas, pinagtagumpay at pinagpala ng Diyos. Hallelujah! Same with us, kapatid. Kung gusto natin magtagumpay, pagpalain ng Panginoon, okay, samahan ng Panginoon, okay, i-recognize natin ang Panginoon. Amen? Paano tumugon sa isang panawagan na manalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos? Una, pray and praise God in times of trouble. Pangalawa, pray and praise God in times of great joy. Hallelujah. And lastly, pray and praise God in times of sickness. Okay, sabi dun sa verse 14 to 16. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiram ng langis sa pangalan ng Panginoon.
Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, prayer of faith. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Maging yan man ay physical sickness or spiritual concerns, believe that prayer and praise brings deliverance. Kaya kang iligtas ng Panginoon, kapatid. Sa pamamagitan ng pananalangin ng may pananalig, pananampalataya at ganap na pagtitiwala sa Diyos, healing, miracle, victory, promotion, increase comes. Mangyayari yan, kapatid. Magaganap yan, kapatid, sa buhay natin. Amen. The healing was miraculous. Ang kagalingan ay himala. Nang humayo at nangaral ang 12 disciples ni Jesus Christ, maraming nakaranas ng kagalingan, ng himala. Mark chapter 6 verse 12 to 13. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Praise God. Ang mensahe ng kanilang pangangaral, kapatid, is about repentance. Pagsisisi. Bakit minsan pray tayo ng pray o kinocover lagi tayo ng prayer ng ating mga leaders, pero hindi nagmamanifest ang healing? Baka mayroon pa po tayong unforgiveness, kapatid, sa ating puso. Mayroon pa tayong hinanakit, galit po. Kaya sabi ni Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, kaya hindi dinirinig ng Panginoon ang ating mga panalangin dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nagiging bingi ang Panginoon sa ating panalangin. Bakit? Because of our sins. Kaya nga po sinasabi ni Apostol Santiago sa verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The prayer of the righteous man is a powerful and effective. Maging si Elias, nung siya ay nanalangin, verse 17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. See? Ginamit ni Apostol Santiago ang isang halimbawa ng Diyos. Nagpapatunay, nagbibigay ng sagot sa ating mga panalangin. Makikita din po natin yan sa 1 Kings chapter 18 verse 41 to 45. Truly, God answered the prayer of Elijah. Si Elias. Dito natin makikita yung divine providence ng Panginoon. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, siya ay gumagawa ng himala. Amen po ba? According to our scripture po, no, in times of physical sickness, disease, tawagan ang mga elders sa church, leaders sa simbahan. If you want the prayers of the righteous working on your behalf, powerfully, ayon po sa scripture, sa verse 14 and 15, sabi sa English, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. So if you will notice the scripture po, no, you are to call for them. Okay? Tawagan mo sila. Hindi intayin na tawagan kanila. Not wait for them to call on you. Have the elders pray with you, kapatid. Kung ikaw man ay may nararamdamang kasakitan at may matinding pagsubok, okay? Sa pananalangin, malaking faktor ang pananampalataya at righteous living ng mananalangin sa atin. The prayer of a righteous man is powerful and effective. In faith, trusting in the Lord's power to heal. Kaya lagi natin tatandaan, kalooban lagi ng Diyos na tayo ay gumaling. With effective prayer, fervent prayer of a righteous man avails much. Taimtim na panalangin ng isang taong matuwid. Alalahanin natin
Sa anumang case, kailangang ipagtapat ang mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Kung umaasa tayong dininig ng Diyos ang ating mga panalangin, tama po ba? Sa atin pong conclusion, in times of hardship, let us pray. In times of great joy, let us sing praises. Hallelujah. In times of sickness, diseases, maging spiritually man yan, physically, emotionally, intellectually, let us pray. Don't underestimate the power of prayer. Don't underestimate the importance of praise. Hallelujah. Spiritual exercises are the keys to be in the right relationship with God. Palakasin natin yung ating ugnayan sa Panginoon. Magsipsip tayo sa Kanya. Hallelujah. Dahil sa Kanya, sigurado tayo ang katugunan, ang kasagutan sa lahat ng ating mga hinaing. It involves being open to God's Word and being a doer of God's will. Hallelujah. Draw close to God and establish your heart with Him. Always remember this, kapatid. As believers of Christ, prayer and praise are very special privileges. Therefore, love it, treasure it, every day, in every way. Amen? Remember that the greatest weapon in times of circumstances, calamities, crises, challenges, is to pray, praise, and worship God. Amen? Glory to God. Hallelujah. I hope na kayo po ay napagpala sa mensaheng ito ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for your words na pinahayag nyo sa amin sa araw na ito. Pagpalayan mo ang bawat viewers na nakapakinig, nanood, Panginoon. I-bless mo ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga trabaho, negosyo, mga pinagkakitaan, Panginoon. Panagumpayin mo po sila, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord, na maging asin at ilaw, Panginoon, saan man sila magpunta. In the name of Jesus. I pray, Lord, and I declare promotion, increase, favor, miracles, signs, and wonders, Lord, ay paranas mo sa kanila. Let your unlimited power, Lord, ay maranasan po nila in the name of Jesus. At ang kanilang buhay ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, patagumpay ng patagumpay, at payaman ng payaman. Let your glorious power, Lord, ay patuloy na magmanifest sa kanila in the name of Jesus. We thank you, Father. We love you. We glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen.